guys! Welcome back to my mini vlog. For today's video, magluto na naman tayo ng agahan. Apaka-OA naman ang sangkala na yan. Mabuti na lang talaga meron akong minarinate na ulam para lulutuin ko na lang. Ganito po talaga kami magluto ng rice. Nilalagyan talaga namin ng suka para hindi madaling mapanis. Pero kunti lang naman. Pero kahit madamihan nyo, huwag ka mag-alala, hindi naman siya maglalasang suka kung madamihan nyo. Pero bago ang lahat, iinom muna tayo ng barley grass. Araw-araw na talaga kaming umiinom nito kasi nga marami itong benepisyo sa katawan. I-google nyo na lang ha. Ilalagay ko na lang yung link sa baba kung nasaan ko to nabili. Kaya mag-check out ka na rin kung gusto mong pa-healthy ang peg mo. Hinahaluan ko siya ng gatas kasi gusto ko maiba naman, pero pwede din naman hindi mo siya haluan. Gusto mo niyang pure lang, go. At dahil gising na rin si hubby, syempre titimplahan ko na rin po siya. At syempre hindi talaga ito masarap, pero kung health benefits naman yung habol mo, go. May microwave ko na lang ito sandali para mawala yung ice kasi frozen kasi to. Ito na ang kanyang itsura, hindi na siya nag-yellow, na-defrost na siya. At bago natin lutuin yun, unahin muna natin tong itlog. Number 1 recipe talaga itong itlog tuwing umaga, no? Pinakamadaling lutuin. Simple lang pero napaka-masustansya. Huwag araw-arawin, nakakasawa. Parang naninibago ako sa voiceover ko ngayon. Tagalog yan, oo naman. Pero grabe, ang mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Ang itlog, tag 12 na ang isa. Parang dati lang, 8 pesos lang yun ah. Okay, move on. Pangdagdag baon pala nila to. Kung gusto lang naman nila, kung gusto lang kainin for breakfast, why not? Tinimplahan ko lang siya ng black pepper at saka salt. Dahil kung ako lang, lalagyan ko na doon ng kamatis at saka sibuyas dahon. Mas masarap yun. Parang lagi sandun. Ito na pala yung bistik natin na ginawa natin noong nakaraang araw. Lulutuin ko lang to hanggang sa mag-dry yung sabaw niya. At ginising ko na nga lang itong batang lalaki na ito. Naku, ang himbing na naman ng tulog. Galing ito sa taas at lumipat pa talaga dito sa baba para matulog ulit. At tinimplahan ko na nga lang ito ulit para magiging dark yung color niya para mas masarap tignan. At ininit ko na rin tong mga pagkain namin kagabi kasi hindi namin naubos. At ito na lang din yung pang breakfast nila. Ginisang sitaw at kalabasa at of course pasayan. Paborito ng mga bata. O diba, ang ganda na ng kulay ng chicken natin. At ayan, maliwanag na nga kaya time to prepare another lunch. At tapos na pala silang naligo nito. Kailangan ko talaga silang tulungan tuwing umaga dahil kung hindi maraming advertisement. At syempre may kasunduan kami dahil sa susunod na buwan sila na lang yung magluluto sa kanilang breakfast sa kapambaon nila. Pero ngayon sinanay ko muna sila kung ano mga dapat na gawin tuwing umaga. Pero minsan talaga nagsisigawan na kahit umaga pa. O diba, ang aga-aga nagmamaritis na. Ayan tuloy, natapon ko na yung gata. Sayang naman, ibabalik natin to sa lagayan. Nagkukwento kasi tong isa kasi may kaklase daw siya na tinanong siya kung saan siya nakatira. Baka magde-deliver yun ng parcel ha? Diba sabi ko naman sa inyo, 90% daldal, 10% kilos. Kaya hindi ko rin talaga maiwasan na tumalak. Parang nafe-feel ko na isang taon ako magtatalak. Kaya pinilit ko talaga na gumising ng maaga para sure na makapag-breakfast sila. At saka may pang-content na rin. O diba? Nakahihiligan ko na talaga mag-video-video kasi alam ko naman, balang araw babalikan nila tong vlog ko. Sana all may tita na masipag na mag-video para meron naman kayong before and after. Kaya binalatan ko na rin tong pipino para meron naman silang pambaon na green. At saka paborito din naman nila to. Kaya sila na lang pinapili ko kung anong gusto nilang baunin. Ginugol ko talaga na masarap talaga yung lunch nila kasi wala naman kaming ganito dati. Gustuhin man namin na kumain ng masarap pero hanggang sa TV na lang talaga dahil sa hirap ng buhay namin noon. Pero dapat kung kumakain kami, dapat sabay-sabay para magkasya yung ulam. Pero ngayon, kahit papano, nabibili na namin na gusto namin kainin. Kaya salamat talaga, Lord. Kaya kayo mga pamangkin ko, magsipag talaga kayo sa pag-aaral para hindi nyo ma-experience ang na-experience namin dati at iparanas nyo sa mga anak ninyo ang naranasan nyo ngayon. Pero mukha yatang na-spoiled na namin kayo. Dapat talaga habang maaga pa maging independent na kayo, no? Para paglaki ninyo, marunong na kayong tumayo sa mga sarili nyong paa. So ito na nga, pinakain ko na sila dyan. Tapos ako na ang bahala sa kanilang mga baon. Ayan, inulit ko na ang design. Inulit ko na yung pagkalagay ng mga ulam kasi parang magkakasya yung prutas, gulay at saka yung drinks nila. O, tingnan nyo, nagkaya mukat. Baka nagtataka ang ilan sa inyo kung mauubos ba nila to. Sometimes, ubos talaga, pero sometimes, at least 80% nakain nila. Nakakayaman pala tong lunchbox na ito kasi tinanong daw sila bakit daw marami silang pagkain. At ang sabi ko naman, mag-share kayo ng ulam na kaklase ninyo para hindi masayang kung hindi nyo kayang ubusin. Oo. Ano yung beans? Ako.
Ayun, natapos na rin silang kumain. Tapos itong maliit naman, palagi talaga itong nahuhuli. Parang hindi na sila kumain ng pasayan kasi naumay na yata kagabi. Pero at least kumain sila na maraming gulay. Ayun na nga, nagmamadali na silang magligpit kasi na malapit na yung oras. Hindi pala sila naka-uniform ngayon kasi Wednesday. Nagbag na, nyawa ng shoes. Ano man? Sinilas na ka? Iba't iba talagang trip ng mga batang ito. Gusto niya magchinelas pero bawal naman talaga yun sa school. Napagod na siguro sa kakasapatos. Wala tayong magagawa, estudyante ka. So ito yung pinakalas na routine nila. Vitamins nila everyday. Gamis lang kasi ito para lang siyang candy. Marami akong binili niyan kasi ayokong maubusan. O tingnan mo, kahit gipit na sa oras, nagtitiktok pa rin yan. At ito na yung panghuli. Dapat nagsa-sunscreen talaga sila. Laking tulong yan dahil ang sobrang init pa naman ang panahon ngayon. Sinisimot na nga nila yan dahil nga paubos na. Mapapa-order na naman ako ulit nito. At saka mura lang naman yan, 100 plus lang naman. Kung mag-order kayo, damihan nyo na. At nagustuhan ko talaga to para sa kanila dahil wala siyang amoy. Hindi siya malagkit, magaan siya sa balat, parang wala ka lang nilagay. Kailangan talaga ng mga bata mag-sunscreen kasi hindi natin alam kung saan sila nagsusuot sa school. Malamang naglalaro pa yan sa labas. Para iwas pangingitim at sunburn ng kanilang mga balat, gamitin mo ng sunscreen. At pagkatapos ng ilang minuto, dumating na rin ang kanilang sundo. Morning ah! Sige, thank you. Okay, bye. Bye ta! Bye ta! Bye! At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Please follow for more.